year. Sa wikang Ingles po muna. 1, 2, 3, go! In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa ating sariling wika, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2025. Amen! Ang ating pag-uusapan ngayon na topic, kapayapaan sa kalooban. Sa gitna ng bagyo ay nakaranas tayo ng pangloob na kalayaan or inner peace. Harapin natin na dumaan tayo sa malalakas na physical na bagyo, makailan lang. Pagkatapos mong matakot at magulimahanan, nagkatagpo ka ba ng pangloob na kapayapaan? Nagkaroon ka ba ng peace? Yan pong pag-uusapan natin ngayon. Samantala, nais nating bumati sa lahat ng mga kasama natin dito sa broadcast na ito. Thursday Celebration, programa niyo po ito tuwing Thursday. Pagbati sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon dito sa lingguhang pagtatanghal ng Thursday Celebration. Salamat po sa inyo, lalong-lalo na mga first-time viewers, first time kayong nakanood ngayon, welcome po. Stay tuned for your blessings. Batiin po natin ng isang mainit na pagtanggap ang ating mga first-timers, global, regional, regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 12. At maligayang anibersaryo sa region 2 na nagkaroon po sila ng 43rd anniversary nung Sunday. Congratulations po sa inyong lahat. Binabati rin natin ang mga nakikinig, nanonood mula sa Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Rizal Sector, and Central Church. Kamusta po kayo? Thank you for tuning in. We pray na lalo kayong pagpalain ng Panginoon. Ngayon naman po, lumapit tayo sa ating Panginoon at tayo'y mananalangin para sa ating bansa. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po, O Diyos, sa nakaraang SONA kung saan nalatag ng Pangulo ang mga accomplishments ng administrasyon at mga plano sa bayan. Naging matapang ang Pangulo sa pagsalangsang ng malalim na korupsyon sa DPWH. Hayagan niyang nirebuke ito. Lord, we pray, Panginoon, na ay makinig ang mga departamentos ng gobyerno at wakasan na ang corruption at magkaroon sila ng hiya at takot sa Diyos. Pinapanalangin din natin, Panginoon, ang response ng bayang Pilipino na mag-cooperate tayong lahat sa panawagan ng ating leader. Bigyan mo kami ng mababang loob, Lord. Lord, na isa kami, Lord, sa aming presidente. Pasalamat tayo sa habag ng Diyos na nakatuon sa Pilipinas. Ang panalangin natin na tunay nga ang takot sa Diyos ay mapasalahat ng ating mga leaders ng gobyerno at lahat ng mga korap ay expose ng Diyos at bigyan na nararapat na parusa. Ibalik nila lahat ang nakurakot sa bayan. Lord, pray namin yan, magbabalik nila, O Diyos. Lord, nananalangin po kami, Ama, sa pag-angat ng aming ekonomiya, edukasyon, at ang mga militar sa kanilang mga tungkuling. Expose nyo, Panginoon, at alisin na ang mga kriminal na mga salbahing pulis at lahat ng nanlilikod sa military sa sandatahang Pilipino, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, at maasikaso ang mga nasa lanta ng bagyo, Lord. Tulungan niyo po ang bawat nasa lanta ng bagyo.
Lord, maasikaso sila ng gobyerno at church kung saan sila mag-e-expose sa salita ng Diyos at matutong makakilala sa tunay na Diyos ng Biblia. Ang nalalabing mga buwan ng 2025 ay magdala ng kapayapaan at pag-unlad din sa bayang ito. Praise God. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Naalala ko po yung favorite song ko nung ako'y baby Christian pa. More than 48 years ago. Diba? Bago pa lang ako nakakilala nun sa Panginoong Jesus. Yung kanta na yun ay kantang pambata, pero gusto ko po yan, binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Mamaya pahinga natin si Kevin na ipatugtog po ito. Sige, pwede na rin ipatugtog ngayon. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Umawit ng haleluya, pinalaya ni Jesus. Binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng haleluya, pinalaya ni Jesus. Maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa kalooban. Yun po yung topic natin ngayon, kapayapaan sa kalooban. Kasi kung masyado pong magulo, maproblema ang ating kapaligiran, minsan nawawala yung kapayapaan natin at nagugulimehanan ang ating kalooban, nawawala tayo sa focus at nadidiskaril tayo sa mga plano ng Diyos para sa atin. Harapin natin na tayo ay mga emotional na mga tao. Meron tayong emotions, may pakiramdam, madaling madala sa mga diskarte ng buhay. At bukas tayo sa mga pakanan ng kaaway, ang demonyo. Kung ano yung isuggest niya sa atin, minsan ine-entertain natin agad. Kaya po ang awit na yan, binihag ng dyablo, hindi ko po yan makakalimutan. Amen. Nung kabataan ko, sa pagiging tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ay hindi ko maisip yung sinasabi sa Bibliang roaring lion. Parang hindi ko masyadong maintindihan yun. Na handang lapain ako, no? Yung roaring lion. Of course, si Satanas, diable mang kampo niya, gustong manglapa ng tao, magnakaw, pumatay ng tao. So, iniisip ko ba, handa pala akong ako si Victoria ay lalapain niya. Kaya lang, hindi rin naman ako natatakot dahil alam ko na rin ang verse na ito nung panahon na yon. So, unang 1:4, ang nakasulat po doon at memorize ko po yan, mga minamahal kong anak, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga bulaang propeta dahil ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritong naghahari ngayon sa mundo. Unang 1:4. Pinanghawakan ko po yan. Sa English, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. 1 John 4:4. Sinasabi po rito, mas malakas, makapangyarihan ang nasa atin, kasama natin ang Panginoon Jesucristo, kesa sa kapangyarihan ng dyablo. Tatandaan niyo po yan. Walang kalaban-laban
ang mga demonyo at diablo, no, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ayan, so yung panlaban po natin, dapat naintindihan po natin at ma-appreciate natin ng Lord sa salvation niya sa atin. So, habang ako ay nagmamature kay Lord, ay na-realize ko ang kahalagahan ng verse nito. Ito ay isang katotohanan kung ilalagay ko ito sa aking puso at i-memorize at paniniwalaan ko ng todo. Ang salita ng Diyos ay hindi kukupas, hindi nagbabago. Kaya kahit anong bagyo na dumating sa ating buhay, na nais na pagbagsakin tayo, ang kanyang salita ang ating matibay na muog. Siya yung ating toring taguan. Amen. Siya ang pundasyong bato na hindi guguho magpakailan paman. Yan po ang salita ng Diyos. Meron tayong pag-asa kahit sa gitna ng mga chaos, bagyo at mga kalaban. Magtiwala tayo sa Panginoon at manatili sa presensya niya at doon ay magkaroon tayo ng pag-asa at kapayapaan. Sa tandaan niyo yan, pag may bagyo, may mga problema sa buhay, lapit agad tayo sa Panginoon, hingin natin ang tulong niya, lumapit tayo sa Kanya dahil siya naman po ay nakatira sa ating mga puso, kaya po maaari tayong lumapit sa Kanya anytime. Kung ikaw ay anak ng Diyos, then kahit anong oras ay bukas ang pintuan ng Diyos. Lumapit ka lang at manalangin. At ang unang panalangin sa ating pagnanais na mapalapit sa Diyos ay ang panalangin ng pag-anyaya sa Kanya sa ating puso. So sige po, kung nais ninyong imbitahan ang Panginoon Kristo sa buhay ninyo, ay pagbulay-bulayan natin itong salita sa Romans chapter 10 verses 9 and 10. Sumunod po kayo, ito po yung panalangin ng kaligtasan. Ililigtas ka ng Lord kahit saan ka magpunta. Na hindi mo siya kakaligtaan, ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Amen. Sabi po sa Roma na kung ipapahayag mo si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat itunuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Roma 10:9 and 10. At sinabi po sa Romans 10:9-10 sa English version, okay, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Yun lang po ang ating gagawin. Kung nakarinig kayo ng salita ng Diyos, ng gospel, kagaya ngayon dito sa Thursday celebration, napakinggan ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Napakinggan ninyo kung paano tayo nililigtas ng Lord sa mga bagyo at mga hindi magandang bagay sa ating buhay. Then ang sabi po ng Bible, kung tatanggapin natin siya, yun po ang way o yun ang paraan para tayo po ay matawag na anak ng Diyos. Kung tatanggapin natin siya sa ating puso. Yung, alam niyo yun, Lord, salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Tapos po, kung ilalabas natin sa ating bibig, kung idideklara natin ang Panginoong Hesukristo ay Panginoon at Diyos, anak ng Ama sa langit, naku po, tayo po ay ligtas na. So, ililid ko po kayo sa prayer ng acceptance o pagtanggap sa ating pagpag-anyaya sa ating Panginoon sa ating buhay. Gusto niyo bang anyayahan siya? Sumunod po kayo sa panalangin ito, sabihin niyo, Ama, sa pangalan ni Jesus,
Marami pong salamat, Lord, na pinadala mo ang iyong bugtong na anak, si Jesucristo na aming Panginoon, upang iligtas kami mula sa apoy ng impyerno at dalhin kami sa kalangitan. Salamat po, O Diyos. Lord, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa araw na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, Lord, at iniimbitahan ko ang Panginoong Hesukristo sa aking buhay. Ako po'y sumasampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos at Diyos magpakailan paman. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po ako sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, Amen. Amen. Well, kung ginawa mo yan, ang tawag sa iyo ng Bible, child of God or anak ng Diyos. So, nagiging anak tayo dahil sa pagtanggap natin, pagkilala natin sa Panginoong Hesukristo. So, ang next step po natin ay magbabasa tayo ng Bible para nang ganoon lumakas ang ating spirit man. Okay, lalakas po yan, pangloob natin. Para yung mga mangyayari sa labas ay na-handle natin. Hindi agad tayo nawawala ng pag-asa, hindi tayo agad sumusuko or nagpaplakda pag may mga negative things na nangyayari sa kapaligiran natin. So kung wala po kayong Bible, ay maaari namin kayong padala ng libre, free na New Testament Bible. Isulat niyo lang po sa chat kung saan natin ipapadala yan, sa chat group natin kung saan natin ipapadala yan. Napakainam po na nagbabasa tayo ng Bible. Kalakasan po natin at pagkain ng ating espiritu. God bless you po. And kung sa Sunday po ay inaanyayahan din namin kayo sa pagdalo sa isang napakalaking fellowship ng mga nananampalataya sa Diyos. Sasama-sama po tayong pupuri sa Panginoon. Yung pag-aawit natin galing sa ating puso. Talagang dumadating sa trono ng Diyos yung mga awit natin. At siya naman po ay nalulugod sa awit ng kanyang mga anak. Thank you, Lord. At meron din tayong Word of God or Gospel na pinipreach po doon. And then may fellowship po tayo doon. At yun din po ay source ng ating pag-unlad na natututo tayong magbigay sa gawain ng Panginoon. So, pumunta po kayo, mabibless po kayo. Lalong-lalo na ikaw na parang nalulungkot or parang nawawalan ng pag-asa. Tara, pumunta ka sa church sa Sunday. Ang address mo natin is Jesus Christ Saves Global Outreach, 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Malapit lang po ito at madaling makita. Ngayon naman po ay tutuloy na tayo sa healing. Pinagpipray po natin sa Panginoon ang mga may sakit na nariyan sa inyong mga tahanan o kung saan kami naroroon. Through the cyberspace, through the internet, tayo pa'y naniniwala na walang imposible sa Diyos. Isinulat po sa Psalms 103, 2-5, pupurihin ko ang Panginoon at hindi ka lilimutan ang kanyang kabutihan. Pinapatawad niya ang lahat ng kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Psalm 103, 2-3. He heals all our diseases. So kung meron po sa inyo ngayon na may sakit o meron kayong mga kamag-anak na may sakit, ipagpe-pray po natin sila. Hindi po akong manggagamot, si Lord po. Na tayo po ay ginagawa lang natin yung salita ng Diyos, we pray. Since we cannot lay hands on you personally, that naka-online po tayo, ay magpe-pray po tayo sa pamamagitan ng internet na, na ito. Wala pong imposible sa Lord. Naroroon siya kahit saan. He is everywhere. He is magnificent. He is all-powerful God. He's a all-knowing God. So, mag-ready po kayo, magpe-pray po tayo. Kung ano man ang mga
dinadamdam nyo or mga sakit niyo, i-confess nyo po sa Panginoon. Sabihin, Lord, tulungan mo ako na matanggal na ang cancer na to or matanggal na ang mga pilay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming magsalamat sa lahat ng nakatunghay sa programang ito ng mga may sakit. Lord, pinangako mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga sugat na tinamo sa krus ng Kalbaryo, pinagaling mo na ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Your healing power, Lord, ay mas malakas pa, Lord, kesa sa anumang mga technology na ito, Lord. It can run through this cyberspace, Lord. Lord, touch them, Lord, in Jesus' name. Let your power touch them, Lord. Heal in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Pasalamat po tayo sa Panginoon. At kung sakasakaling kapain nyo yung may sakit sa inyo kanina, kung nawala po yung sakit niya, pasalamat kayo sa Panginoon. At ganoon din, isulat nyo po sa chat box natin na pinagaling kayo ng Lord sa ganitong sakit. Okay? So, tuloy-tuloy po ang ating mga pagkakataong magbigay. So ngayon naman po, naririto na tayo sa generous giving natin. Sabi po sa Corinthians 9:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly nor under compulsion, for God loves a cheerful giver. Itong verse na to, nag-i-emphasize po ng giving, kailangan po voluntaryo, hindi napipilitan. Ang motivation natin is a willing heart. Alam mo yung gustong mong magbigay. Yun po. Rather than obligation or pressure. Hindi po to obligado at wala po itong pressure. Magbigay ka ayon sa iyong nais. Kung ayaw magbigay, okay din po yun. Dadating yung panahon na naisin nyo na ring magbigay. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ayun, mga taga-Korinto, 2 Korinto 9:7. So, ang gusto pa na ng Panginoon, pag nagbibigay tayo, masaya tayo. Pag nagpadala po kayo dito sa Thursday celebration, kailangan masaya tayo. Pwede kayong magpadala ng GCash o dun sa mga bangko po na connected tayo. Okay, so para po sa generous giving, ito po yung mga listahan ng mga bangko. Sa China Bank, ang account po natin, the Minister of JCSGO, 1130000560. Ayan. Sa Metrobank naman po, the Minister of JCSGO, 473-3473-738326. At sa Union Bank, the Minister of JCSGO, 0001500280404. At meron din po tayong GCash na pinakamadali po ito. Nasa pangalan po ng ating accountant na si Gary Tolentino. Exclusive po itong account na to para sa Thursday celebration. Ang number po natin sa GCash is 091506474446. Maraming salamat po sa lahat ng nagbibigay at mga partners natin dito po sa Thursday celebration. Paano ka magiging partner? Basta mag-give ka lang. Partner ka na dahil sama-sama po yan yung ating pagtusto sa mga programa natin at pag-reach out natin sa mga iba't ibang mga lugar. So maraming salamat. Ang Diyos po ang magbabalik sa inyo, pikpik, siksik at umaapaw pa. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Thank you, Lord. So, kung meron po kayong mga prayer requests, isulat niyo lang po sa chat box natin. At mamaya po, ipagpe-pray natin.
Para po sa ating mga announcement, pinapaalala po namin sa inyo ang household salvation. Hindi po tayo bumibitaw sa pagpipray para sa ating mga kamag-anak, yung hindi pa nakakilala sa Diyos. Meron po ba kayong mga kamag-anak na gano'n? Well, dalhin po natin ang mga pangalan nila sa Panginoon araw-araw. Okay, so meron pa po tayong announcement. Ito po ang Healing Rally with Pastor Yosafat. Okay, sa August 9 to 2025, alas 5 ng hapon. Ang pagbabalik ng lingkod ng Diyos, narito po siya last June, 12 and 11 and 12, or 12 and 13. Pero ngayon po, nagbabalik siya marahil meron pang unfinished business ang Lord, meron pang mga gustong pagalingin ng Panginoon. So ito na po yung pagkakataon natin na tayo ay magsama-sama sa JCSGO Dome sa 156 15th Avenue na makasama po tayo sa healing rally ni Pastor Yosafat. Libre po ito. Libre po. Salamat po. Hintayin namin kayo doon para makaupo po kayo ng mainam. Magdala kayo ng mga may sakit at mga kamag-anak nyong malayo kay Kristo. Thank you po. God bless you. At meron po tayong coming up 45th anniversary na po ng Jesus Christ Saves Global. Ito yung pong nasa likod ko. Nakalagay ay doon pala. JCSGO. Anniversary po natin sa October 17, 45 years. At iniimbitahan po namin kayo kasi ito yung time na nagbubuhos po si Lord ng mga blessings sa mga tao niya. Walang anniversary na hindi tayo nakasambot ng blessings from God. Kaya October 19, 9 in the morning po, punta kayo dito at sasalubungin po namin kayo. So of course, magkita-kita po tayo sa linggo na on-site dito po sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Dalhin yung mga kamag-anak nyo, anak nyo, apo nyo, lahat po. Napakasaya po nga. Pagtitipon ito, marami tayong matututunan sa salita ng Diyos. Pag marami kang alam sa salita ng Diyos, nagiging matalino ka at yung mga kaaway daw na sa'yo. Kaya gusto po natin parating nakakarinig ng salita ng Diyos. At dumating na po yung panahon, magpapaalam na po ako sa inyo and magkakaroon po tayo ng closing prayer. Lumapit po kayo sa internet nyo, itouch nyo po yung mga kamay at tanggapin nyo yung pagpapala ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa pagtipon mo sa amin sa araw na ito, Lord. Even sa internet, Panginoon, walang imposible sa'yo. Pagpalain niyo ang bawat isang nanonood ngayon at kumukuha ng iyong mga Word of God. Salamat, Lord, na bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon. O dumadaan kami sa maraming mga problema o bagyo ng buhay. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Bless them, O God. Salamat po, O Diyos. At Lord, ang aming bansang Pilipinas, parati naming inaalala ang bansa namin sa iyo, Panginoon. Kayang-kaya mo kaming tulungan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Magpadala po kayo ng mga anghel, Lord, the warring angels over the Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao. Salamat po, Panginoon, at binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan mo lang, sa tanging pangalan mo, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. So, thank you for keeping me company. Sana po, na-bless kayo. Mag-chat po kayo. Okay. And by the way, ngayon po ay
wala po ako dito. Sila Kevin po ay nasa campsite kaya ito po ay isang araw na advance na naming tinaping. So, God bless you at parati po namin kayong naaalala sa panalangin. I will see you again on Thursday. Andito po ako sa Thursday. God bless you and bye-bye. O magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Ang nais ng ating Ama, ang tunay na paglapit sa Kanya. Kaya ngayon sa puso ko'y Jesus, wala nang iba. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa ating puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Wow, wow, na 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 na. Wow, wow, na 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 na. Ikaw ay dakila, ang tagumpay pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat o Diyos, ikaw ay dakila, ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. O Diyos, ikaw ay dakila, ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat o Diyos, ikaw ay dakila, ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't